Pero bago tayo magpatuloy ay pakilike ang ating video. Ganun din ang subscribe button, pati na rin ang bell icon para lagi tayong updated sa mga parating ko pang mga uploads. Masaya ang naging gising ni Lucy kinabukasan at napansin ito ni Simon bago sila bumaba sa hapag para mag-agahan. Nagkita kami sa kusina kagabi. Wala namang karumaromantiko doon. Basta, kinikilig pa rin siya. Kagabi ay gusto na niyang isigaw sa binata. Siya nga ang crush niya. Nang makarating sila sa hapag ay naroon na ang dalawang lolo, pati na rin si Miguel. Nakaupo sila ni Simon sa tapat ni Lolo Greg at ni Gael. Good morning Lolo Greg, Lolo Ramon, Gael, masayang bati niya. Parang masaya ka ngayon apo, tanong naman ni Lolo Ramon. Nakatulong lang po ng maayos. Pasimple siyang sumulyap kay Gael na nakangiti sa kanya. Nagpapaalam itong apo ko, may perya sa hindi kalayuan, baka gusto niyong pumunta. Sabi ni Lolo Greg habang sumisimsim ng juice. Nagkatinginan at lumaki ang mga mata nilang dalawa ni Simon. Tumingin siya sa Lolo Ramon niya. Pwede po ba Lolo? Nagkibit balikat naman ang matanda. Kasama niyo naman si Gael, you'll be fine. Impit na napatili naman siya. Thank you po Lolo, you're the best. Kinanahan siyang kumain ng umagahang iyon. Dahil gabi pa ang perya ay kailangan nilang maghanap ng pagkakaabalahan. Ang kapatid naman niya ay busy sa pagdodrawing sa kwarto nila. Kinuha niya ang libro at pupunta na sana siya sa duyan nang masalubong naman niya si Gael. Natawa siya sa suot nito, habang siya naman ay laban na laban ang suot. Si Gael naman ay butas na sando pa ang suot nito. Wala namang kaso sa kanya yon. Anong nakakatawa? Ilang aso ba ang naghahabol sa'yo? Natawa naman ito sa tinura niya. Napansin niya ang hawak nitong video games. Never silang binilhan ng ganoon ng kanilang mga magulang. Ang phones nila ay pang pictures lang para sa social media, their laptops are for school work. Nagbabasa ulit? Tanong nito habang nakatingin sa hawak niyang libro. Yeah, ikaw, maglalaro ka? Tumango naman siya. Nasubukan mo na ba? Umiling naman siya. Ayaw ni Mami. Well, wala dito ang mami mo. Halika, tuturuan kita. Pumunta sila sa entertainment room kung saan naroon ang console nito. Inabot nito ang controller sa kanya. Kuryoso niya namang pinagmasdan ito. Ang daming pipindutin. Paano mo malalaman ang pipindutin mo rito? Itinuro nito ang mga pipindutin niya para sa laro na iyon. Maglalaro tayo ng racing game. Medyo madali para sa'yo. Nang magsimula sila maglaro ay kung ano-anong pinipindot niya. Hindi talaga niya naiintindihan ang mga pinipindot dapat. Mali ang ginagawa mo, Lucy. Kinuha nito ang kamay niyang may hawak ng controller. Nanulay ang kuryente sa kamay niya nang magdikit ang balat nila. Let me show you. Sundan mo ang mga daliri ko. Okay? Wala sa loob na napatango naman siya. Nasa kamay nilang magkapatong ang isip niya. Maski ang bango nito ay nanunuot sa kanyang ilong. Oo nga at gula-gulanit ang damit nito pero napaka-presko ng amoy nito. 2 rounds ang nilaro nila habang nakahawak ito sa kanyang kamay. Nang mapansin nitong gamay na niya ang kontrol ay naglaro na uli sila ng kanya-kanya. Parang ayaw niyang hugasan ang kamay niya dahil hinawakan iyon ni Gael. Naglaro sila maghapon hanggang maghapunan na. Pagkatapos niyon ay pumunta sila sa perya na sinasabi nito. Sumakay sila sa tricycle at ito naman ang nagmaneho. Nagniningning ang mga mata niya nang makarating sa bungad ng peryahan. Hindi iyon kasing ingrande ng Enchanted Kingdom, pero parang mas masaya roon. Narinig niya ang mga tawa ng mga tao. Sumunod lang sila kay Gael at tinuro nito kung paano ang ibang laro roon. Nang may makitang booth ng stop toys, ay sumubok siya pero nakatatlong subok na siya ay wala pa rin. Kahit si Simon ay walang nakuha doon. Let me try, okay? Nasa pangalawang subok nito ay agad itong nakascore. Nang matapos ito ay napakamot na lang ang bantay dahil ang pinakamalaking stop toy ang nakuha nito.
Oh my gosh, ang cute! Mas naging special ang stuffed toys na iyon dahil si Gael ang nagbigay nito sa kanya. Ito ang nagbuhat niyon habang naglibot pa sila. Doon siya unang nakatikim ng inihaw na isaw. Masarap pala talaga yon. Hanggang mukbang lang sa YouTube ang pinapanood niya sa mga ganitong pagkain. Pareho sila nag-enjoy ni Simon sa gabing iyon kasama si Gael. Bago siya natulog, nagdasal siya at nagpasalamat sa kanya sa lahat. Napakasaya niya. Nang mga sumunod na araw ay naging ganoon ang routine nila. Maglalaro buong maghapon at magpeperya naman sa gabi. O di kaya naman ay pupunta sa perya, minsan ay pinagbibigyan siya ni Simon na masulo niya si Gael. Sa isip niya ay parang date na iyon. Hinahayaan niyang sumaya at umasa ang puso niya na baka nga gusto rin siya ni Miguel. Baka inaantay lang nito na mag-18 siya. Napakasaya niya sa bakasyong iyon. Pakiramdam niya ay nakawala siya sa hawla. Nagagawa niya ang mga bagay na hindi ipinapagawa ng kanyang ina. She knows her limitation at wala naman siyang ginagawa na hindi dapat. And also Gael is a gentleman. Hindi maikakaila na kaya ito hinahayaan na makasama lang siya ay dahil magginoo ito at magalang sa babae. Apo, ayaw niyo bang pumunta roon sa kabilang isla? Ay maganda roon. Ilan linggo akong kinukulit ni paring Henry. Sa pagkakaalam nga niya ay may kaibigan ang dalawang matanda na may-ari ng isang isla hindi kalayuan. Sure lo, tugon naman ni Gael. Nilingon sila ni Simon ni Gael. Game ba kayo? Marahan siyang tumango pero umiling naman si Simon. Simon naman naiinis na sabi niya sa kapatid. Wala kasing internet doon. Suminyos lang naman si Lolo Greg. Hayaan nyo na, kayong dalawa na lang ng apo ko kung gusto mo talagang pumunta iha. Nilingon niya ang Lolo Ramonia. Pwede po ba Lolo? Tumango lang naman ito at tumuloy na sa pagkain. Okay, planado na. Overnight lang naman tayo. Nakangiting sabi sa kanya ni Gael. Sige. Nang makarating sila ni Simon sa kwarto ay kinurot siya nito sa tagiliran. Oh, may solo time na kayo ha. Dami mo ng utang sa akin. Niyakap naman niya ito. Alam mo na, hindi mo kailangan gawin ito. Maaari kang sumama sa amin kung gusto mo. Umiling naman ang kapatid. Nah, para ano pat sinusuportahan ko ang mission mo diyan kay Miguel. Tiningnan siya nito ng seryoso. Huwag kang gagawa ng... Marahas naman siyang umiling at namula ang mukha niya. Naniniwala siya na inosente at puro pagmamahal niya kay Gael. Wala sa isip niya ang mga ganoong bagay. Walang ganoon, Simon. Sinundot-sundot siya nito sa tagiliran. Sige ha, maniniwala ako sa'yo. Mag-enjoy ka ha. Nagbaon siya ng isang pantulog at isang extra na damit. Naghihintay sa kanya si Gael sa bangka pagkababa niya. Napakagwapo nito sa suot nitong muscles tee at shorts. May bandana pa ito sa ulo. Naputol ang hininga niya nang isuot nito ang life vest sa kanya. Napakalapit niya kaya naaamoy niya ito. Mabilis ang biyahe natin sa bangka. Takot ka ba sa dagat? Umiling naman siya. Buti na lang kung hindi ay nakakahiya kung makita iyon ni Gael. Inalalayan siya nitong sumakay at hindi nga nagtagal ay pumalaot na sila papuntang isla. Iniwan sila ng bangkero roon at babalikan na lang sila ng parehong oras bukas. Sinuri niya ang bahay at may mga stocks naman ng pagkain dito. Maliit nga lang iyon, may banyo at dalawang malaking tulugan. Mas masaya matulog sa tent, nasubukan mo na ba? Nahihiyang umiling naman siya. Sabi ng mami niya, hindi siya nito pinapasali sa mga Girl Scout events noon dahil hindi naman niya mararanasan ang maghirap at mawalan. Nakakalungkot na hindi niya na-experience iyon pero wala naman siya magagawa. Kasya tayo dito, yun ay kung okay lang sa'yo na makatabi ako. Maluwag naman sa loob. Ngumiti siya at tumango rito. Na-excite siya bigla. Hindi lang dahil sa makakatulog siya sa tent pero dahil makakatabi niya si Gael sa loob. Look, may dala akong snorkeling equipment. Nasubukan mo na ba? Tanong uli nito. Umiling naman siya. Ayaw siyang payagan ng mami niya sa mga extreme activities dahil daw baka masugatan siya. Sayang naman ang kutos niya, sabi nito. Huminto si Gael at tumingin sa kanya. Masyado kang sheltered, alam mo ba yon? Malungkot siyang naupo sa buhanginan. Ganoon ba kahalata? I want to try extreme activities pero ayaw ni mami.
Well, hindi ka nakikita ng mami mo dito. Tumingala siya dito. Gael? Naghubad ito ng muscles din nito at inabot nito sa kanya ang snorkeling mask niya. Join me. Tinulungan pa siya nitong isuot ang mask dahil hindi niya alam kung paano iyon isusuot. Nang lumusong na sila ay napatigil siya. Marunong ka palang lumangoy, hindi ba? Tumango naman siya. Sa swimming pool nga lang. Hindi ko pa natatry sa dagat. Umiling-iling ito at inabot ang kamay niya. Nanulas sa himaymay niya ang kuryente. Gusto niya ang pakiramdam na magaspang nitong kamay sa kanya. Huwag kang bibitaw, okay? Dahan-dahan silang lumusong sa dagat. Nang magsimula silang mag-snorkel, ay hindi na nga siya nito binitawan. Napakarami niyang nakitang isda at iba pang mga lamang dagat. She didn't expect na magiging ganito kasaya ang snorkeling. Kung hindi pa siya tinawag ni Gael, ay hindi pa siya aahon. Nang makarating sa dalampasigan ay humiga siya. That was fun. I'm glad to hear that. Akala ko hindi ka na aahon. Natawa naman siya. Ganito yata talaga kapag napagkaitan ka ng mga bagay-bagay kapag na-try mo na at nai-enjoy mo na. Ayaw mo nang tapusin. Sana lang si Simon ay nandito. Magiging kasing saya ko din siya. Lagi naman mo next time, hindi ba? Napangiti siya na ma-realize na may next time pa. Sana nga mayroon pa. Kinagabihan ay pinabaunan sila ng barbecue. Naiihawin nila. Pinanood niya si Gael na mag-aapoy. Wala naman siyang alam sa mga ganoong bagay kaya hanggang nood lang siya. Napatingin siya sa malawak na karagatan sa harapan nila. Naririnig nila ang mga alon at umiihip naman ang sariwang hangin. Ibibigay niya ang lahat para sa ganitong view. Eto, inaabot niya ang stick na inabot ni Gael. Salamat. Ganda dito, no? I mean, Japan is beautiful but this, talaga namang nakakahanga. Maganda pa talaga ang cherry blossom sa Japan? Tumango naman si Gael. Yeah, kaya pumupunta ang mga turista doon. You should visit at least once. Pinigilan siya nito ng pagsagot siya. Mami again? Nahihiyang tumango naman siya. Alam mo kung bakit nai-enjoy namin ni Simon ang bakasyon dito? Dahil wala sila dito. Don't get me wrong ha. Mahal ko ang mga magulang namin. It's just that, nakakasakal sila. Planado nila lahat sa buhay namin. Ayoko ng buhay na gusto nila para sa amin ni Simon. Hindi kami anino lang nila. Ano bang plano ng mami mo sa'yo? Gusto niya akong maging beauty queen. Sigurado ako na pag-uwi namin, nakaabang na iyong weight scale kasi baka nag-gain ako ng weight. Kumuha pa siya ng 2 stick. Na, it's worth it. Ngumisi naman ang binata sa kanya. Bata ka pa, marami ka pang pwedeng gawin. Umiling-iling naman siya. So ano bang gusto mong maging? Kahit ano basta may office. I mean, gusto ko ang idea na pagtatrabaho sa kumpanya. Taga-aral ako ng accountancy ngayon. Gusto ko mag-take ng board exam pero duda ako na papayagan ako ni mami. Sabi niya diretso training na ako for pageants. Wala naman akong galit sa kanila. I mean, go if that's your dream. Pero hindi ko pangarap yun. Hindi na ako magtataka. Pwede kang sumunod sa mami mo. Maganda ka gaya niya. Napatigil siya sa paghila sa karne sa steak. Namula naman ang mukha niya. Hindi nakakatulong sa kanya na may paghanga siya rito at sinasabihan siya rito ng ganoon. Basta, ayoko maging beauty queen. Tinapik nito ang likod niya. Kahit anong piliin mo, magiging magaling ka. Nagpasalamat naman siya rito. Ang pag-iinganyo nito ay nakatulong upang maging magaan ang pakiramdam niya. Nang gabing iyon ay nakatulog kaagad siya. Hindi niya alam kung anong oras na sila nagpa siyang pumasok sa tent. Pagkatapos mag-stargazing at magkwentuhan, it was the best day of her life. Isang gabi ay kinausap ni Lucy ang lolo niya. Nasa paborito nitong upuan ito. Nakaupo siya sa carpet habang nagtatahi naman. Pinatawag siya ng lolo niya roon ng gabing iyon. Madalas itong ginagawa ng matanda kaya hindi na bago sa kanya iyon. Kumusta ang bakasyon mo, apo? Malapad ang kanyang naging ngiti. Masaya naman po, lolo. Magkasundo ba kayo ni Gael? Tumango naman siya. Masarap po siyang kasama, lolo.
Mabait naman po siya sa amin ni Simon. Hindi ka ba, ano bang tawag ng kabataan doon, nadidevelop sa kanya? Hindi mo ba siya crush? Naramdaman niya ang pag-init ng pisngi niya sa tanong ni Lolo. What? I'm just asking. Kasi, binaba niya ang kinocross-stitch niya at tiningnan ang lolo niya. Opo, crush ko po siya. Matagal na nga po eh. Mabuting lalaki naman siya. Kung genie mo ako ngayong gabi, ano ang 3 wishes mo, apo? Lumapit naman siya rito. Gusto ko, hindi na maghigpit sila mami sa amin, tapos sana payagan nila kami ni Simon na mag-Hong Kong kasama si Gael. Iyong last, sana maging akin na lang si Gael. Sana siya ang mapangasawa ko, lolo. Paano kapag ibinigay ko iyon sa iyo lahat? Imposible naman po yun, lolo. Pero thank you na lang kung magawa niyo lahat iyon. Ngumiti naman ang lolo niya. Gagawin ko ang lahat para sa iyo, apo. Thank you, lolo. Nang mga sumunod na araw ay tila nagbago si Gael sa kanya. Naging mailap ito. Kung lalapitan niya ito ay minsan nagpapanggap itong hindi siya narinig. Madalas na itong nagkukulong sa kwarto nito. Noong minsan ay natanong niya si Lolo Greg kung bakit ganoon si Miguel pero umiling-iling lamang ito. Hindi ko nga iyon maintindihan minsan. Ganoon pa kayo mga kabataan? Hay, ewan ko ba roon. May problema po kaya siya, lolo? Nagkibit balikat naman ito. Kahit na tinatanong ko siya, hindi niya ako sinasagot. Baka stress lang talaga siya sa gawain niya, iha. Hayaan mo na. Huwag mo nang intindihin. Nag-aalala siya kay Miguel pero ayaw niyang guluhin pa ito, lalo na at baka may inis lamang ito sa kanya. Si Simon ang kasama niya buong araw at kung minsan ay naglalakad-lakad sila sa beach pampalipas ng oras. Doong gabi ay hindi niya inaasahang makita si Miguel malapit sa duyan niya. Sa kanyang spot na yon, doon siya pinakamadalas naglalagi bukod sa kahit anong lugar sa bahay na iyon. Tiningnan niya si Miguel, parang may pinoproblema nga ito. Nag-aalangan siyang lumapit pero nangibabaw ang kagustuhan niyang makatulong dito. Gael? Dumapo sa kanya ang malalim nitong mga mata. Oh great! Ang hinahanap ko. Come! Nag-aalala siyang lumapit dito. May problema ka ba? Makakatulong ba ako? Tumawa ito na tila ba may katawa-tawa siyang sinabi. I don't know. Ano bang problema mo? Malumanay niyang tanong dito. Umiling-iling lang ito. Wala naman. Para lang natrap ako or something. Saan? Hindi ko maipaliwanag. Baka malinaw mo sa akin. Tumingin sa kanya ang malamlam nito mga mata. Minahal niya ang mga singkit nito mga mata. Ngunit hindi ito mapakali. Siguro hindi maganda na kausapin ito kapag lasing. It was making her uncomfortable. Hindi kita maintindihan. Sige, may iwan na lang muna kita. Tumayo siya pero nakailang hakbang pa lang siya. Ay nahawakan nito ang pulsuhan niya. Mas mahigpit ito kaysa sa banayan nitong pagkakahawak sa kanyang kamay. Dahil nga nakainom si Miguel ay nawalan ito ng panimbang at hinila siya nito. Napatili siya nang bumagsak sila. Napunta siya sa ibabaw ng binata. Agad namang pinagpalit ni Gael ang kanilang posisyon. Naramdaman niya ang pamumula ng mukha niya. She can feel all of him. Mula nang magdalaga ay hanggang crush lang talaga siya. Nahihiyaman, wala talaga siyang alam sa mga ganoong bagay. Bago pa siya makapiyok ay lumapat na ang mga labi nito sa kanya. Nanlaki ang mga mata niya habang nakatingin sa mukha ng binata. Napakalambot ng mga labi nito. Nalasahan niya ang alkohol sa bibig nito ngunit ang mas napansin niya ay ang lambot ng mga labi nito. Napapapikit na lamang siya nang gumalaw ang labi nito at hinawakan ang gilid ng ulo niya. Hindi niya alam kung paano bumalik kaya naman ginaya na lang niya ang ginawa ng binata sa kanya. Hindi naman nagtagal ay magkatulad na sila ng ginagawa. Tila ba nakalutang siya. Ganito pala katamis ang unang halik. Nahila lang siya sa panaginip nang marinig ang boses ng lolo niya. Tila nagising din naman si Gael at agad tumayo. Parang nawala ang kalasingan nito. Tumayo na rin siya agad at tumingin sa lolo niya.
Isa sa mga pinakakalmadong kilala niya ang kanyang lolo. Pero at that moment, takot na takot siya rito. Nagbabaga kasi sa galit ang matanda. "What's the meaning of this, Gael? Lucy?" Hinila siya ng lolo niya sa gilid nito. "Sabihin niyo, nang makaluma ako sa ganitong bagay pero hindi ko kukonsintihin ito." "Lolo, hayaan niyo na po. Tumahimik ka." Lumingon ito kay Gael. "Greg will know about this. Kailangan mong panagutan ang apo ko." Napatingin naman si Lucy sa lolo niya at nanlaki ang mga mata sa takot. "No! Pumasok ka na sa kwarto mo. Tatawagan ko kaagad ang magulang mo." "Pero lolo," "I said, go to your room." Naiiyak na umakyat siya sa kwarto niya. Nagtatakang tiningnan siya ng kanyang kapatid. Niyakap ni Lucy na mahigpit si Simon saka humagulhol. "Hey, ano nangyari?" "Natatakot ako, Simon." Hinaplos nito ang kanyang likod. "What happened?" "Nahuli kami ni Lolo na naghahalikan ni Gael. Lasing siya, okay? Nagulat kami. Hindi ko alam ang gagawin ko." "Okay, calm down. Baka nabigla lang din sa Lolo. Magiging maayos din siya bukas. Okay?" "Okay, maghanda ka na." Tumango naman siya. Hindi siya makatulog ng gabing iyon. Mas natatakot siya kaysa sa masaya. Malayo sa masaya ang nararamdaman niya. Tanghaling nagising si Lucy kaya si Simon ang nakasabay niya. Hindi pa niya nakikita si Gael. Hinahanap niya lang ang lolo Ramon niya. Nang makarating sa kwarto nito, nakita niyang nag-uusap ito at si Gael. "You can't possibly be serious. Mukha ba ako nagbibiro?" "Halik lang yun. Lasing nga po ako noon, okay? I'm sorry for that. Magsusorry po ako kay Lucy. Kung kinakailangan, basta wag niyong gagawin to. My decision is final. Pananagutan mo ang apo ko. Magpapakasal kayong dalawa sa lalong madaling panahon." Napatakip naman siya sa bibig sa narinig niya. Hindi naman siguro ito seryoso, ano? "Look, hindi ko po siya gusto, okay? Wala lang yung halik na yun. Ginagawa yun ng mga tao ngayon. Please, Lolo Ramon, ayaw kong magpakasal sa kanya." Napahawak naman siya sa dibdib na maramdaman niyang sumisikip iyon. Para sa kanya, the kiss was special. Una na yun at galing yun kay Gael. Paano nito nasasabi na ganoon-ganoon lang ang halik na yun? Wala ito kay Gael pero napaka-espesyal nun para kay Lucy. "Hindi niyo pwedeng gawin ito." Umismid naman ang kanyang lolo. "Sa totoo lang, kaya ko. Ang totoo, pupunta na dito ang mga magulang niyo." "Ano? Huwag mo akong pagtataasan ng boses, bata ka. Magpapakasal kayo sa ayaw at sa gusto niyo." Napahilamos na lang na mukha si Gael. Lumabas ito pero napatigil na makita siya. "Sana alam ko na mangyayari to. Akala mo kung sino kang mabait at mahinhin? Mapanlinlang kang babae ka. Tandaan mo to. Hindi kita pakakasalan dahil sa pag-ibig. Leche ka." Naramdaman pa rin niya ang sakit ng mga salitang sinabi nito. Hindi niya inaasahan na magagaling ito kay Gael. Lagi itong mabait at nakangiti sa kanya. Lumapit naman siya sa lolo niya. "Bakit mo ito ginagawa, lolo?" "Akala ko ba ito ang gusto mo, apo? Ang mapangasawa siya." "Pero kinamumuhian niya ako, lolo. Please, huwag niyo naman pong gawin ito." Mangiyak-ngiyak na sabi niya. "Totoo namang hindi ako natuwa sa nadatang komposisyon ninyong dalawa. Babae ka pa rin, apo." Umiling-iling naman siya. "Please, lolo, itigil niyo na po ito. Tama na po." "My decision is final." Pumayag na si Greg. "Parating na ang mga magulang ninyo. 3 araw pagkatapos ng kaarawan mo, magaganap ang kasal." "Lolo, please, tama na po. Hindi naman po ito kailangan." Tinuktok ng tungkod nito ang sahig. "I said, my decision is final. Hindi niyo dapat ginagawa ang ginagawa ninyo. Lumabas ka na dito. Magpapahinga na ako." Nanghihinang bumalik siya sa kwarto nang maalala ang galit sa mga mata ni Gael at ang mga sinabi nito ay naiyak siya. Akala niya ito ang magiging pinakamasayang bakasyon niya. Naging masaya siya kasama si Gael pero natapos na ang lahat.